Magandang buhay! Welcome to my YouTube channel. I am Teacher Hermie, your online teacher in Araling Panlipunan. Araling Panlipunan 4, Quarter 2 Week 7, Matatag Curriculum. Ngayong araw ating pag-aralan ang tungkol sa pinagkukunang yaman ng bansa. Yamang tao. Mga pamantayang pangnilalaman na ipamamalas ang pag-unawa sa ugnayan ng tao at heograpiya bilang batayan sa angkop na pagtugon sa mga oportunidad at hamong kaakibat nito. Mga pamantayan sa pagganap, nakabubuo ng gawaing nagsusulong sa pangangalaga at paglinang ng mga pinagkukunang yaman. Mga kasanayan at layuning pampagkatuto, na ipaliliwanag ang iba't ibang pakinabang pang-ekonomiko ng mga pinagkukunang yaman ng bansa. Isa, na ilalahad ang mga pang-ekonomiyang aspekto ng pinagkukunang yaman ng bansa. 2. Nakapaglalahad ng mga iba't ibang kahalagahan ng pinagkukunang yaman sa panbansang ekonomiya. 3. Nakapagsalaysay ng magagandang epekto mula sa mga pinagkukunang yaman ng bansa. 4. Na ibabahagi ang mga pakinabang pang-ekonomiya mula sa paggamit ng yamang pambansa para sa kabuhayan, kapaligiran at kultura. Munting balik-aral. Sino-sino ang nakatutulong sa mga mamamayan upang makuha nila ang kanilang mga pangangailangan upang mabuhay ng maligaya at matiwasay? Kilalanin natin sila. Sino sa tingin ninyo sila? Pangalanan natin ang mga nasa larawan. Pagmasdan ang mga larawan. Mga bata, ano ang gawain ng nasa unang larawan? Tama, sila ang mga panadero. Anong gawain ng nasa pangalawang larawan? Tama, sila ay nagtatanim o mga magsasaka. Sa pangatlong larawan, tama, sila ay mga mangingisda. Pang-apat na larawan, tama, sila ang mga pulis. Ano sa tingin ninyo ang kanilang mga serbisyo sa ating komunidad? Tama, sila ang nagbibigay sa atin ng pagkain, kaayusan at marami pang iba. Sila ba ay nakakatulong sa atin upang matugunan ang ating pangangailangan? Buo salita. Ibigay ang mga salita mula sa kulang na mga titik na katumbas sa tawag natin sa yamang ito. Ano ang nabuong salita? Tama, ito ay yamang tao. Ngayon ating alamin kung ano ang ibig sabihin ng yamang tao. Ang yamang tao ay tumutukoy sa lahat ng mga kakayahan, talento, at kasanayan ng mga tao. Ito ay ang kabuuang yaman na hatid ng kaalaman, karanasan, at ang kontribusyon ng tao sa lipunan. Kasama rito ang kanilang intelihensya, kultura, sining, at iba pang aspeto ng kanilang pagkatao na nagdadala ng halaga at kagandahan sa mundo. Sino siya? Kilalanin ang mga nasa larawan. Gumagawa ng mga disenyo para sa mga gusali at istruktura. Sino siya? Tama, siya ang arkitekto. Nananahi ng inyong mga damit. Sino siya? Tama, siya ay modista o sastre. Ginagamot ang mga may sakit. Sino siya? Tama, siya ay doktor. Namamahala sa paaralan. Sino siya? Tama, siya ay punong guro. Nangongolekta ng basura. Sino siya? Tama, siya ay basurero. Mga taong tumutugon sa ating mga pangangailangan. Nagbibigay ng produkto. Sa pagkain, andyan ang mga panadero, magsasaka, mangingisda, tirahan, inhinyero, arkitekto, karpintero, kasuutan, modista, manghahabi. Edukasyon, guro, punong guro, kalusugan, nurse, doktor, kalinisan, basurero, kaminero, kapayapaan, pulis, sundalo. Tukuyin kung sino ang nagbibigay ng serbisyo sa mga sumusunod na sitwasyon. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. 1. Ginagabayan ko ang mga mag-aaral na may suliranin. 2. Agad akong dumarating kung may sunog. 3. Nababawasan ang mga gulo at nakawan dahil sa akin. 4. Nililinis ko ang inyong silid-aralan. 5. Bumibili kayo sa akin ng mga gulay at prutas. 6. Sumasakay kayo sa jeep na aking minamaneho. 7. Ako ang nananahi ng inyong mga damit. 8. Ako ang gumagawa sa paborito mong tinapay. 9. Kumukuha sa mga basura sa inyong komunidad. 10. Nag-aayos ng sirang sapatos. Pagproseso ng pag-unawa.
Ang mga yamang tao ay maaaring haharap sa iba't ibang mga hamon, at ang mga ito ay maaaring manggaling sa iba't ibang aspeto ng kanilang buhay at karanasan. Narito ang ilan sa mga ito: edukasyon, kalusugan, kapaligiran, kahirapan at diskriminasyon. Edukasyon. Hindi lahat ng tao ay may parehong pagkakataon pagdating sa edukasyon. Ang kakulangan sa mahusay na edukasyon ay maaaring maging isang malaking hamon para sa maraming tao. Kahirapan. Ang kakulangan sa kita ay maaaring maging hamon sa pag-unlad ng isang tao. Ito ay maaaring magdulot ng limitasyon sa mga oportunidad para sa edukasyon, kalusugan, at iba pang mga pangunahing pangangailangan. Kalusugan. Ang mga isyu sa kalusugan, tulad ng sakit o kapansanan, ay maaaring maging hamon sa kakayahang magtrabaho at magsagawa ng iba't ibang gawain. Diskriminasyon. Ang diskriminasyon batay sa kasarian, relihiyon, lahi, o iba pang mga kadahilanan ay maaaring maging hamon sa pag-unlad ng isang tao. Ito ay maaaring humantong sa limitadong oportunidad. Kapaligiran. Ang mga hamon sa kapaligiran, tulad ng natural na kalamidad, ay maaaring makaapekto sa yamang tao ng isang komunidad. Gawain 2. Pinatnubayang pagsasanay. Magbigay ng opinyon hinggil sa pahayag na ito, ang yamang tao, ang pundasyon ng kaunlaran. Pabaong pagkatuto. Balikan muli ang mga napag-aralang konsepto tungkol sa yamang tao. Ang yamang tao ay tumutukoy sa lahat ng mga kakayahan, talento, at kasanayan ng mga tao. Ito ang kabuuang yaman na dala ng kaalaman, karanasan, at ang kontribusyon ng tao sa lipunan. Kasama rito ang kanilang intelihensya, kultura, sining, at iba pang aspeto ng kanilang pagkatao na nagdadala ng halaga at kagandahan sa mundo. Kahalaga ng yaman tao. Ito ay nagsisilbing pangunahing lakas sa pag-usbong ng isang bansa. Ang mga naglalakbay na isipan, talento, at kakayahan ng mga mamamayan ay nagbubunga ng inobasyon, teknolohiya, at iba't ibang anyo ng kaalaman na nagiging pundasyon ng pambansang pag-unlad. Katangian. Ang yamang tao ay naglalarawan ng isang individual na mayroong mga kagalingan, kasanayan, at mga positibong katangian. Hamon. Maaring ang hamon ay nagmula sa kanilang edukasyon, kahirapan, kalusugan, diskriminasyon at kapaligiran. Gawain 3. Bilugan ang salitang hindi kabilang sa bawat pangkat. 1. Kapayapaan at kaligtasan. Guro, pulis, bumbero. 2. Kalusugan. Doktor, nurse, pulis. 3. Pagkain, bumbero, panadero, mangingisda. 4. Paglalakbay, manero, piloto, jarber. 5. Kalinisan, basurero, pulis, janitor. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana may natutunan kayo sa ating aralin. Hanggang sa muli, paalam.